Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. לקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. Ito ang naging pahayag ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya ay sumuko na umano ang maraming miyembro ng Hamas, pero pinabulaan na naman ito ng militanteng grupo. Isa na namang matinding labanan ang namagitan sa puwersa ng Israel at ng militanteng grupong Hamas habang patuloy ang pambobomba ng mga warplane, matinding putukan, pagsabog at makapal na usok naman ang bumalot sa syudad at marami pa ring mga sibilyan ang naipit sa gitna ng gulo. Matapos ang ilang linggong digmaan sa northern part ng Gaza, inilunsad naman ng Israel ang opensiba nito sa timog noong nakarang linggo sa Khan Yunis upang matuntun ang libu-libong mga miyembro ng Hamas sa Gaza. Mahigit na sa 2 buwan mula nang magsimula ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig at tila wala pa din sa kanila ang nais na sumuko at huminto sa laban. Noon lamang nakaraang Martes ay nakubkob na ng IDF ang kabuuan ng Palestine Square sa Gaza Strip. Inanunsyo ng Israel Defense Forces spokesperson unit na nasakop na nila ang kabuuan ng Palestine Square sa Gaza Strip. Sa partikular na lugar na ito matatagpuan ang ilan sa mga mahalagang gusali ng Hamas at ang hindi mabilang ng mga underground tunnel na lahat ay tumatago sa Shifa Medical Center na una nang nakubkob ng puwersa ng Israel noong mga nakaraang linggo. Sa kasalukuyan ay mas pinagtutuon ng pansin ng IDF ang southern part ng Gaza Strip. Ang puwersang panghimpapawid ng IDF ay mas naglalaan ng lakas ngayon upang mahanap ang mga kuta ng Hamas at mawasak ang mga ito sa partikular na lugar na ito. Napag-alaman ng IDF na ang partikular na lugar na ito ay may malaking strategic value para sa Hamas dahil kung paano sila atakihin dito ng Israel ay gayon din ang kanilang depensa at pag-atake. Sinusubukan naman itong makontrol ng Israel. Subalit makalipas ang 24 oras na bakbakan ng dalawang magkabilang panig na ito sa naturang lugar, nagawang mapasabog ng IDF ang pangunahing ruta ng komunikasyon ng Hamas. Dahil dito ay nanghina ang puwersa ng mga militante at napilitang sumuko na lamang sila mula sa iba't ibang parte ng lugar at sumurrender na lamang sa Israel Defense Forces. Makikita sa larawan na ito kung gaano kadaming mga miyembro ng Hamas ang sumurrender noong araw na iyon sa puwersa ng Israel. Sa kauna-unahang pagkakataon naman mula noong 23 ng Nobyembre, si Abu Obaida, ang spokesperson for East ad-Din al-Qassam Brigades, ang military wing ng Islamist Palestinian Political at Military Organization na Hamas, ay naglabas ng isang pahayag. Ayon sa kanyang pahayag, pinupuri niya ang Hamas Organization para sa kanilang military achievements laban sa Israel Defense Forces sa nakalipas na 65 araw ng bakbakan. Sinabi din niya na bigo ang Israel na mapalaya ang mga bihag na Israeli at bigo muna sa usaping tigil putukan o ceasefire. Nilinaw ni Abu Obaida na ang kanyang pahayag na ito ay base sa mga nakalipas na araw kasama pa ang mga nangyaring araw ng ceasefire. Ayon sa IDF, isa na naman itong kasinungalingan ng Hamas na ibinabalita sa kanilang mismong puwersa. Sinusubukan na naman umano nilang baliktarin ang sitwasyon at mga tunay na nangyari. Sa ngayon ay kontrolado na ng puwersa ng Israel ang halos kabuuan ng northern Gaza at mas marami pang mga miyembro ng Hamas ang sumusuko sa kanila sa bawat araw na lumilipas, habang ang ilan sa mga miyembro nito ay nagtatago pa din sa mga underground tunnels na ngayon ay nahihirapan na silang kumilos at nahihirapan na makipagkomunikasyon sa outside world. Ito din umanong mangyayari sa southern part ng Gaza at sa kabuuan ng puwersa ng Hamas. Sa ngayon ay malapit na ding matapos ang laban sa pagitan ng dalawang panig mula sa isang malaking tunnel ng Hamas. Ito ay dahil na din sa nauubusan na ng ammunition ng Hamas at armas, kaya naman marami sa kanila ang mas pinipili na lamang na sumuko. Subalit hindi pa din nangangahulugan na dapat ay mag-relax na lamang ang IDF dahil maaari na namang sumulpot ang Hamas mula sa kanilang mga tunnels sa anumang oras.
Hindi din gaanong nakakatanggap ng mga bagong armas ang Hamas dahil na din sa bantay sarado ng puwersa ng Israel sa pakikipagtulungan ng Estados Unidos ang mga pagtatangka ng Iran na magpadala ng mga armas sa Gaza para sa Hamas. Kilala ang bansang Iran na kaalyado ng militanteng grupong Hamas at ang bansang ito ang siyang nagsusupply ng mga armas at iba pang pangangailangan ng Hamas. Kaya naman puspusan ang ginagawang pagbabantay ng Israel at puwersa ng Amerika upang pigilan ang pagpasok ng anumang armas sa Gaza mula sa Iran. Mula sa mga sasakyang pinaghihinalaan nilang nagdadala ng mga kargamento, barko na maaaring magtawid ng mga gamit hanggang sa mga eroplanong maaaring mag-transport ng mga armas pangdigma palabas ng Syria patungong Gaza ay kanilang minomonitor. Sa kanilang pagmamasid ay nakakita sila ng isang airfield sa Syria na ginagamit ng bansang Iran upang mag-transfer ng mga bagong ammunition at mga long-range missiles na dadalhin sa Hezbollah sa bansang Lebanon. Sa pagtutulungan ng Israel Air Force at ng United States Air Force gamit ang isang special na airplane bomber ay nagawa nilang pulbusin ang kabuuan ng airfield habang nagkakagulo ang mga terorista sa loob mismo ng airfield. Sa isang incident o yung mga truck na kunwari nagdadala ng tulong at supply sa mga nadadamay na sibilyan. Sa mas matinding pagsisiyasat na ginawa ng Israel Defense Forces at ng bansang Estados Unidos, napatunan ng mga trucks na gawa na ng bansang Amerika na pasabugin at wasaki ng mga ito. Sa huli ay napag-alaman nila na imbes na medical supplies at pagkain ang nasa loob ng truck ay mga long-range missiles pala ang laman na planong dalhin sa Lebanon at ibigay sa Hezbollah. Lalo pang painitin ang tensyon sa rehiyon. Sa kanilang ginawang pag-atake, tinarget din ng Amerika ang isa sa mga lider ng Hezbollah na nagtatago sa loob ng isang bunker sa Lebanon. Isa-isa ding pinupuntirya ng Israel Defense Forces ang mga lider ng Hezbollah. Dahil dito, nagpadala ang Hezbollah ng 4 na units upang maghiganti at atakihin ang isang military base ng Israel Defense Forces sa Israel. Ang planong ito ay nalaman ng Israel kaya naman agad silang kumilos upang pigilan ang mga units na ito. Nagpay ang plano ng Hezbollah. Sa kanilang taktika na ito, maaaring hindi na matuloy ang pag-atake o napapahina nila ang puwersa ng atake ng Hezbollah at nababawasan nila ang mga kampong pinagtataguan ng mga militanteng grupo. Sa bandang timog naman ng Gaza Strip na kung saan binabantayan din ng Israel Defense Forces ay nagsasagawa din ng matinding pag-atake ang Israel sa Jabalia. Sa lugar na ito, ang Hamas ay nagsasagawa ng kanilang mga pag-atake malapit lamang sa isang Indonesian hospital gaya ng kanilang ginawa sa Shifa Medical Center. Patuloy pa din kasi ng ginagamit ng Hamas ang mga civilian locations at mga ospital upang isagawa ang kanilang mga plano at pag-atake laban sa mga sundalo ng Israel. At tila ang gawain na ito ang siyang kanilang nagiging taktika, ang gawing human shield ang mga nakakaawang mga sibilyan. Isinawalat ng tropa ng Israel ang isang kahina-hinalang ginagawa ng Hamas sa isang gusali katabi ng Indonesian hospital. Minamanmanan ng IDF ang paligid ng lugar. Sa gusaling ito, nakita ng Israel Defense Forces ang grupo ng mga terorista na nagpapanggap bilang miyembro o kasama ng Red Crescent Humanitarian Organization. Ang uri ng organisasyon na ito ay tumutulong sa mga nasugatang mga sibilyan sa gitna ng bakbakan ng dalawang magkasalungat na panig. Ito pa ang nakakatakot na nalaman ng Israel Defense Forces. Dumudukot ng mga sibilyan ng Hamas sa paligid at ginagawa nilang mga human shield para lamang marating nila ang kanilang mga itinatagong armas sa ilalim ng lupa at dalhin ang mga ito sa mga terorista na nakakalat sa paligid ng Jabalia. Umaabot kadalasan ng 10 oras ang ginagawang paghahalughog ng IDF upang ma-eliminate nila at matunto ng mga armas ng mga militanteng grupo.
na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!